Magandang umaga sa inyo lahat. Today is, grabe, hindi ko na ma-track yung time. Tuesday, yes. And before 8, kailangan natin umalis, which is saktong-sakto lang naman talaga. So, kwento ko lang sa inyo. No, kasi in the past few days, kami ni Joyce, we've been craving for Japanese. At parang, hindi ko alam kung si Joyce kasama ako. Pero alam ko, in one restaurant, kasama niya ako. Kasi pareho kami nag-crave ng Japanese. Parang naisip ko lang, parang nami-miss ko yung Japan. Hindi ko alam kung napanood nyo na yung vlog namin regarding yung trip namin sa Japan. Pero kung hindi nyo pa napapanood, ayan, lalagay ko yung mga thumbnail dyan sa screen na nakikita nyo. So, if interested kayo malaman kung kumusta yung mga naging experience namin, feel free to click on those videos sa video list namin. Yung trip namin na yun, nangyari yan last March lang. So, fairly recent, di ba? Ang pinuntahan namin, just for your reference, nagpunta kami sa Osaka. Yan. Nagpunta kami sa Osaka. Nagpunta kami sa Kyoto as well. But majority of our stay there, we spent sa Osaka. And doon nga sa Osaka, parang masyado kaming naaliw sa mga pagkain na nakikita namin sa street. Parang lahat gusto mong tikman. No, dahil curious ka first and foremost curious ka sa ano bang difference ng lasa ng authentic Japanese cuisine na niluluto sa Japan. Over the weekend, kumain kami ng Japanese. Diyan yan sa Gami Sushi. So, it's, almost 2 na ng hapon. 2 or 2 plus? 2:05. And dahil nag-attend si Clark ng birthday party, tayo naman ay magdi-date ni Joyce dito sa Gami Sushi. Along number 3 road, kung familiar kayo sa lugar and kung subscriber namin kayo na nandito din sa Richmond or sa Vancouver or any place here in Vancouver, doon kami usually pupunta kung halimbawa gusto namin nag-crave kami ng Japanese na medyo alam mo na yung affordable, yan yung una-una, and then masarap naman, tsaka good, maganda yung portions nila. Ibig sabihin, pag nagbayad ka doon sa pagkain mo, busog ka pagkalabas, di ba? So just to let you know, I think yung during lunchtime, ang usual na in-order namin doon is yung lunch box nila, which ranges from $14 to $18. O di ba, napaka-affordable. Wala nang ganun na authentic Japanese food. Actually, diyan ko dinala si Mang Berto. Diyan ang parating go-to ko. Dinadala ko na dyan sa lugar na yan si Mang Berto, si Tyrone. Nung nag-collab kami last time. At yan yung thumbnail. Kung hindi nyo pa napapanood, pakipanood na lang din. The reason why na-bring up ko to is because napahanap nga kami bigla ng Japanese food. And naisip ko lang, yung mga alam mong maliliit na kutkutin na food na pwede mong mabili sa Japan, hindi ko pa napapakita tong
clip na to, pero gusto ko i-share sa inyo yung mga nakikita namin dyan. No? Unang-una nga dyan yung mga cheap eats na nako-consider namin yung Family Mart. No? Sa Family Mart, marami nagpupunta dyan. It's a 24 hours na store, and then pwede kang makakuha ng breakfast, no, coffee, ang daming option ng sandwiches. So kung pupunta kayo ng Japan, I would highly encourage you to visit Family Mart. Isa yan sa mga magagandang option na kung halimbawa nagtitipid ka, alam mo na. Kasi hindi biro ang trip sa Japan, ha. Maraming nahuhumaling magpunta sa Japan. Hindi siya cheap. It's not cheap as you think. Lalo na yung mga bilihin. Although makakatipid ka sa tax. Dahil nga 'di ba yung tax nga sa Japan, pwede mong ma-reimburse bago ka umalis ng country. Anyway, magkwentuhan muna tayo kasi 8:05 in the morning, pero ang dami pang bakante na parking. Nagulat ako kasi usually Tuesday punuan alam ko na kasi dahil summer season, maraming nakabakasyon. Tingin ko yun. Anyway, balik tayo dun sa kwentuhan natin. Yung sinasabi ko nga na na-miss namin yung Taste of Japan. So, naisipan namin mag-Japanese. So, pumunta kami sa Gami Sushi. Tapos, habang kumakain ako, bigla lang pumasok sa isip ko, wow, parang na-miss ko yung naglalakad, tapos namimili ka lang ng bibilin mo or kakainin mo. Yung mga considered nga na cheap eat sa Japan, diba? So, nabanggit ko na una yung Family Mart. Sa Family Mart, marami dyan yung mga spam sandwich, yung egg sandwich, marami rin nigiri option, makikita nyo dyan. And then, dun sa likod ko nga, marami rin bread na pwede mong pagpilian na may iba't ibang palaman. So, meron ka ng pagkain, meron ka rin drinks na option. Meron dyan cold coffee, hot coffee, at saka juices, no, na parang naisip ko, alam mo kung may oras lang ako, titikman ko yung lahat. At kung may pera lang ako, masarap tikman. Yung prices niya would ranges from, 3 to 5 Canadian dollars, which is very affordable. Meron din sila mga pasta, mga bowls na binibenta doon na may mga parang rolls, protein, carbs. Hindi ko na nga lang alam kung ano yung tawag. No? So, anyway, pagkatapos ng Family Mart, doon sa mismong Namba, no, yung walk nila, yung parang yung station nila, yung under the ground walk. Ang dami mo talagang options. Na each time na lang kami naglalakad ni Joyce, parang lagi ka nang tinatawag nung restaurant na parang, uy, punta ka dito, tikman mo kami. Kasi sa mga displays nila sa pagkain, no, nagkalat yung mga tendon, tempura. And if iko-compare mo yung mga prices doon sa substation nila, ibang-iba. Yung mga prices doon sa mga stores sa above the ground, yung parang street level lang, mahal. Yung mga price nila, parang yung mga premium restaurants dito sa Richmond, na kung saan parang 18 to 20 to even $30 per either bowl or per bento box. Ganun siya kamahal. So, hindi talaga cheap. Pero sa baba, meron kami nakuha mga $6 na tendon. Yan, curry tendon yung tawag. Natatandaan ko yun. Hindi ko alam kung may clip tayo. Doon pala yung tendon nila, merong halong curry. Parang yung Oritachi restaurant dito sa Richmond. Parang ganun yung feels niya. Medyo mas matapang nga lang sila maglagay ng curry. Tapos, ano pa ba yung mga nandun? Natatandaan ko doon. Sa sobrang parang nahumaling ako, naisip ko na i-share sa inyo yung parang pinaka naging experience namin at gusto kong makita nyo itong mga clip na hindi pa natin napopost sa Japan. Dito guys sa Gozen, under the eye walk, subway. Mura yung mga food, sweet and sour, $3 lang ulam na. Puro ulam. Puro ulam. Yeah. So, kung naghahanap kayo ng cheap finds, punta kayo dito sa Gozen. Ayan, daming choices na ulam. Nice. Here,
Parang chicken nuggets to, Thai. Tsaka itong egg. Ito, choose an item for 1,000 yen. May ulam ka na, may rice ka, tapos may dessert. Any 4 item yan. Ayan, punta kayo dito. Anong pangalan nito? Ayan. Dito sa Namba Eye Walk, madami talagang mga murang bilihin na pagkain. Lalo na kung may mga kasama kang pamilya, mas makakatipid ka kung kakain ka dito sa Namba Walk compared dun sa mismong Donburi, na kung saan maraming ilaw, maraming tao. Doon medyo mas mahal. So dito ka parang ito isang restaurant na to. Ayun yung mga price points nyo. So parang $10, $12, $9, set na siya. Ito $14. Yan o, may 10 doon, $9 lang. Kapareho nito, lahat ng mga set nila dito ranges from $9.90 or $9.30 up to as high as $13. Not so bad. This is one of the few 7-Elevens dito sa Osaka. Majority ng mga convenience store dito sa Osaka is Lawson. So pasukin natin, tingnan natin kung ano naman ng 7-Eleven. Pero in other locations, very popular ang 7-Eleven dahil sa offering niya sa food and cheap finds, some breakfast, lunch, or any type of eats, cravings that you have. Ayun, $4.60. That's in Canadian. You have pasta, salad. And then may sandwiches din sila dito. Up to $4.20. May udon. Ayun, full meal nila is $4.30. If you're craving for rice, ito yung rice meal, $5.48. Not bad. Ito, popular ito. Nigiri. And para mapakita ko lang sa inyo kung anong laman ng 7-Eleven na nakita natin dito sa Nankai Station. Ano yung binili mo? Yung 7-Eleven egg salad sandwich. Popular daw yan sa 7-Eleven. So, bali, ano siya? $2.50. $2.50 Canadian. Ooh, Not $2.50. bad. Try natin. Wow, tinan mo, pinipil lang, oh. Walang kahirap-hirap. May expiry ba yan? March 24. Ano ba ngayon? 23? Bukas. Bukas. Ay, okay na yan. Yeah. Ito parang malambot, ah. Harap. Sarap? Sarap. Wake up. Harap. Stop. Oh, mamaya na ako. So, kain muna tayo habang nag-aantay tayo ng train. Diyan tayo sa platform number 9. At 10:30 pa ang reservation natin. So, for now, nag-aantay lang muna tayo. How would you rate it? Out of 5? 10 out of 5. Wow! 10 out of 5. Lampas-lampas pa talaga. O, di ba? Sobrang doon pa lang, parang kung iisipin mo, parang ang dami kong na-miss out. Ang dami ko pa rin gustong subukan. Na sana, kung magkakaroon ng pagkakataon, mabalikan natin, no? And we are trying to aim nga na mabalikan yan. Kasi si Calvin, it will be his last school year sa high school this coming September. And yung parang spring break na usually inaay namin for family vacation, hindi na namin siya magagawa dahil during spring break dito, yung mga elementary, high school, yun yung typical 2-week schedule nila. Pero doon sa college, hindi siya ganun. Hindi ganun na ang schedule, iba na ang schedule. So, ano na nga ba pinag-uusapan natin? So, talagang nakakamiss ang Japan. Sa pagkain, yung environment lang mismo, yun yung parang hahanap-hanapin mo kahit papano eh. The way people are in terms of pakikitungo sa'yo, hindi ko alam kung all throughout Japan, ganun ba talaga lahat ng pakikitungo ng mga tao? Or is it depende rin sa location? Siguro majority of you will say na it's gonna be based on location. Kasi what I heard, and correct me if I'm wrong, no, sa mga nanonood sa atin na
nakapunta na sa ibang parte ng Japan. What I heard is yung Osaka daw talaga ang isa sa mga pinaka-friendly tourist area in Japan. And that could be because yung mismong lengguwahe sa area ng Osaka is pretty much, how do you put it into words? Marami sa kanila ang nagsasalita ng English. Siguro isa na yun sa mga magandang punto. And isa talaga din yan sa mga naging rason kung bakit talagang nagustuhan namin yung Osaka as a preferred city of Japan. Although hindi pa naman natin nakikita ang kabuuan ng Japan, I'm pretty sure there are a lot of places na ma-enjoy pa rin talaga natin pag napuntahan natin. Pero as part of what we want to do and potentially have as another trip going to Japan, hindi kami magdadalawang isip na balikan ito. Dahil nga sa experience na nakuha namin. Unang-una dyan talaga is yung pagkain, which I think naman nakita nyo na yung mga parang mga options na para talagang nahumaling kami na ang daming options, hindi pa namin nasubukan lahat talaga. Ay, hindi ko naman na-expect na masusubukan natin lahat, but at least majority of it para lang for experience. Isa na nga dyan yung parang gusto talaga naming ulit-ulitin yung Matsusaka beef na talaga namang maglalaway ka, no? Pardon the description, pagka niluto ito sa harapan mo. Or kung at the very least, ikaw na mismo yung magluluto. Talagang yung pagsisir ng meat, yung amoy at saka yung flavor na parang malalasahan mo habang niluluto sa harap mo, ibang-iba talaga. Sa lahat ng mga beef or meat na natikman namin, I could speak for myself, no, na so far, that's the best. Sa akin, ha, hindi ko alam sa iba, pero yung talagang pagkaluto ng mismong beef, pagdampi niya sa labi mo at mahaluan man siya ng laway mo, no, nagme-melt na kagad siya sa loob ng bibig mo. And that's one thing that gusto naming ma-experience din ni Calvin bago man lang siya mag-step sa college life. Gusto rin namin mapa-experience sa kanya na mag-travel outside of Philippines, outside of here sa Canada, some other Asian countries I think would be very beneficial para kay Calvin. Isa rin sa mga iniisip namin is yung hilig niya, no, sa Japanese language. Kasi isa yan sa mga lengguwahe na inaaral niya ngayon as part of his elective classes. And so, for that reason alone, parang it gives us more reason to come back. And that's one thing that we are looking forward to. Well, hopefully matuloy, no? And that will be another yet experience para sa family namin as a whole. Kasi we never have been able to travel outside of going sa Philippines or going sa Canada or other cities or provinces dito sa Canada. Yeah, we'll keep you posted. And, you know, kung meron kayong mga suggestion, if you have other comments, dapat puntahan namin na as early as now, we should consider, no? Please, comment down below. Para na sa ganun, as early as now, habang inaaral namin yung mga potential itinerary or plans namin for 2026, makonsider namin yung mga suggestions nyo at maipasok namin yan sa magiging itinerary namin if ever man matuloy ang plano natin of going back to the Japan with the entire family. So siguro tatapusin ko na ang vlog natin. Again, if you are new to our channel, my name is John of Life with the Coronels channel. Please, if you find entertainment or if you find value dito sa vlog natin ito, please don't forget to like, share this video, and mag-subscribe na rin po kayo sa aming channel para lagi po kayong updated sa mga upcoming videos natin.
Again, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love